Welcome back again sa ating panibagong episode guys. Ngayong episode guys, dito ulit ako magdadive sa paboritong spot ko na kung saan dito tayo nakakahuli ng malalaking mamsa. At sa previous video ko is yung nakahuli ako dito ng isang barakuda at isang mamsang malaki. Ito medyo maulap ngayon yung panahon at medyo malakas yung alon dito sa Dalampasigan. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Eto, medyo malakas yung alon. Pero dito lang yan. Pagdating natin dun sa Malaot is okay na. Kaya alod muna tayo ng spear gun. Ang spear gun loaded. Let's go! Pagdating ko sa SWAT guys, medyo malabo na talaga yung tubig at medyo madilim pa gawang maulap yung kalangitan at hindi sumikat yung araw. Kaya eto medyo malabo. Kaya try natin dito. Abang tayo dito kung anong lalapit. Kung mapapansin nyo sa mga previous video guys, dito ako talaga nag-uunan dive. Kung makikita natin, nandito yung mga bait. At hindi pa nga ako nakakapwesto dito. Eto, pinakitaan kagad ako ng malaking dogtot. Kaso nga lang, nahuli na yung pagkabaling ko ng pana at lumampas na sa akin etong dugtot na to. Medyo malaki na rin sana, mga 5 kilo na siguro yon. Inantay ko pa dito, nagbabaka sakali akong bumalik, umikot siya. Kaso nga lang, pagka masid ko sa kanya is talagang dire-diretso yung galaw niya. Kaya umantay muna ako dito since hindi pa tayo nakakatagal dito sa ilalim. Hagupit ng alon, tuwa ang nadarama, kasama Mel Spearfishing TV. Dito guys, aahon na sana ako nang biglang paglingon ko sa kaliwa ko. Eto, may 2 good size na bluefin. Nahuli na naman yung pagkabaling ko dito sa pana. Buti na lang, bumalik agad yung isa at natira ko. At ayun, napakaganda naman yung patama ko dito sa isdang ito. At eto yung naging unang isda ko ngayong umagang dive na ito. Wow. Isang good size na bluefin. Okay na rin, buena manong sisid natin. Meron kaagad tayong unang nahuling isda. Unang isda natin. Isang bluefin. Mga 2 kilo to. Malakas pa rin dito na kami yan sa amin. Madilim pa, maambon. Ang laki sana ng dogtot. Kaso nga lang, akala ko dediretso na sa akin. Mga 5 siguro yun. 5 kilo. Buti na lang paglingon ko sa kaliwa ko, 2 bluefin. Wow. Akala ko hindi na maaabutan kasi matagal kong nabaling yung pana. Pero tinamaan pa rin. Thank you Lord. At pagka-secured ko nung bluefin guys, eto nag-dive ulit ako. Dito lang din sa nahulihan ng bluefin. Pero umurong ako dito sa malalim na at pagkapwesto ko dito, nandito yung mga grupo ng ilak. At ang dami nila guys. Kaya lang pag ganitong mga first drop ko dito sa malalim, hindi muna ako tumitira ng ilak. Gawang nag-aantay talaga ako ng malalaking isda. Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan. Makalipas ang ilang segundong pag-aantay, akala ko malaking isda na yung lumapit sa akin. Yun pala is isang eagle ray. Hindi natin kinukuha ang mga ganyang klaseng isda, kaya hayaan na lang natin. Dito guys, gusto ko na sanang tumira ng ilak kaso nga lang,
mailap na sila. Gawang nabulabog na natin at matagal na tayo dito sa ilalim ng dagat kaya umangat muna ako. Dito sa dive na to, medyo maliwanag na, sumikat na yung araw. Kaya lang, yung alon sa taas is medyo lumalaki na at nandito pa rin yung mga ilak. Dito, nag-secure na ako ng isa para may pandagdag na rin sa naunang bluefin ko na huli. Kaya pagka-close ng gap dito sa isa, tinira ko na to. At ayun, tinamaan naman. Kaso nga lang, sinabit yung line ko dun sa ilalim. Kaya pagkatapos ng makarecover ako, eto, binalikan ko, eto, sumabit nga dito sa ilalim ng bato. Kaya inikutan ko dito para lang matanggal at ayun, sumabit yung line sa corals. At nandito pa rin yung karamihan. Wow! At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang ilak. Good size na rin. At eto nga, lumalakas na yung alon. Makalipas ang 2 oras guys, wala na talagang nagpapakita. Lumipat na rin ako ng pwesto. Kaso nga lang, wala talagang nagpapakitang malalaking isda. Kaya bumalik ako dito sa nahulihan ko kanina ng ilak. Nagpapakasakaling makahuli po tayo at nandito pa sila. At pagkapwesto ko nga dito, nandyan sa unahan, ang dami talaga nila. Kaya pagkalapit ng isa, hindi na ako nag-atubiling tumira. Tinira ko na tong isa. At ayun, spine shot. At eto yung naging pang 3 isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang ilak ulit. Ayos na rin to. Pangalawang ilak natin. Lakas na ng overload. Ang lakas na. Ito na. Uwi na rin ako na ito. Pagkatapos ko itong secured. Lakas na ng alon. Tayo pupunta. 3 piraso tayo. At eto lang yung mga huli ko ngayong umagang dive na ito. Naka 3 piraso. Okay na rin to. Isang bluefin na good size, saka 2 ilak. Pagdating ng hapon guys, nag-dive ulit ako. Pero ito is hindi dun sa nahulihan natin ng mga ilak kaninang umaga. Dito lang to sa malapit. Nagbabakasakali akong may magpahuli dito na magandang isda. At medyo maganda yung visibility ng dagat dito, malinaw. Kaya ito yung naging unang drop ko dito sa spot na to. Makalipas ang ilang segundong lumipas guys, sa pag-aantay natin dito sa ilalim, eto at may lumapit na naman na good size na bluefin. Yes! Kaya pagka-close ko ng gap dito, tinira ko na to. Unang drop natin at unang isda ngayong hapong dive na ito. Pagkatapos kong ma-secured yung bluefin guys at nalagay ko sa stringer, biglang linapitan ako ng napakalaking barakuda. Medyo malayo, hindi makita sa unang pagsisid ko. Linapitan ko to, nag-squid sign ako. Medyo bumagal naman yung galaw niya. Kaso nga lang, palayo sa akin.
Sa bawat hagupit ng alon, uwa ang nadarama. At eto, kunting-kunti na lang sana dito, kaso nga lang, palayo talaga, mailap. Ginawa ko ng lahat dito, kaso nga lang, ayaw talagang lumapit. Nagpapahabol sa poging ito. Ayun, hindi na natin pinilit. Napakalaki sana. Makalipas ang 2 oras guys, nagpwesto na ako dito sa malalim. Gawang wala na talagang nagpakita nung pagkahuli ko nung bluefin. At pagkapwesto ko dito, eto, nandito yung mga midnight snapper. Kung mapapansin nyo dyan sa unhan. At napakarami nila. Kaya antay tayo kung may lalapit dito sa atin. Sa bawat hagupit ng alon, uwa ang nadarama. Kasama Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing TV, tara ating sisirin. At eto, paunting-unting lumalapit etong mga isda. Sari-saring isda yung nandito. May mga pilak, may mga sodium fish, may mga big eye emperor. Kaso nga lang, ayaw talagang lumapit ng malapitan. Kaya hindi na ako pumilit para makatira. Pagkatapos din na ito, umuwi na rin ako. The next day, pagdating ng hapon guys, dumayo ako dito sa Barangay Banisin na kung saan palagi akong nakakahuli dito ng tangigi pag mga ganitong season na. So, ito yung unang dayo ko sa 2025 na taon. Wow. Kung mapapansin nyo yung mga pulo dyan sa harapan ko is si Marayan, Calatrava, Romblon, at Sibuyan yung isa, yung pinakamalayo. So, doon ako pupunta sa Pangpang. Doon tayo mag-aabang ng tangigi kung meron man o wala. At dito guys, pagkatapos kong malod itong spear gun at naka-warm up na rin ako, nag-dive muna ako dito sa mababaw. Tinignan ko ang galaw ng isda at kung pa saan yung agos dito sa spot na to. Kaya dito lang ako nag-dive muna sa 8 meters. So abang tayo dito kung anong meron. Kasama ang hangin, sumusubok sa atin. Lalim ng karagatan, ating tutuklasin. Sa bawat hagupit ng alon, uwa ang nadarama. Kasama Mel Spearfishing TV, subay. At pagkalipas ka ng ilang segundo na lumipas, eto nga't may natatanaw na akong isang target, isang unicorn. Good size na rin, kaya antayin natin kung lalapit ito. Kaya lang, out of range pa rin, hindi ko matira. Lumalapit man siya, is the out of range. Kaya, umangat muna ako. Pagkatapos kong makapahinga at makarecover ng hangin, eto, dive ulit ako. Dito pa rin sa nakitaan natin ng unicorn, nagbabakasakaling mahuli ngayong pag-dive na ito. Umurong lang ako ng konti dito sa malalim na area para hindi tayo mahalata ng isda. At eto nga, maganda yung napwestuhan ko dito. Medyo nakababa tayo sa bato, nakatago yung katawan natin. Pagkapwesto ko dito, eto, 3 na nga yung unicorn na nakikita ko dyan sa harapan ko. Meron dyan sa mababaw banda at 2 sa harapan ko. Wow. Kaya antayin natin ulit kung lalapit talaga itong mga unicorn na to. Akala ko dito itong isa is dediretso na. Ngunit pagkagalaw ko nung pana ko is biglang lumiko pa ilalim. Kunting-kunti na lang sana at mapupul ko na yung trigger.
Fishing TV. Tayo'y magsama-sama, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel's Fishing TV. At buti na lang sa patatlong pagkakataon, nakuhaan ko no ng range para matira to. Ayun, napakaganda naman yung tama. Medyo nga lang sabay buntot at sinabit pa yung shop ko sa may bato. Sinuot yung may line, kaya hindi ko nahatak kaagad pataas. At makatapos akong makarecover ng hininga, binalikan ko agad at baka makawala pa. Sayang. Ayun, medyo pabuntot nga yung tama ko dito sa unicorn na ito. Pero okay lang yan. Ang unicorn kasi, itong mga ganitong unicorn is matitigas ng balat. Bihirang-bihira mapunit. Kaya ito yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang good size na unicorn. Goods na rin. Matapos kong ma-secure yung isang unicorn, guys, nag-dive pa naman ako doon sa nahulihan ko. Kaso nga lang, yung dalawa is nawala na doon. Hindi na nagpakita, kaya lumipat na ako ng pwesto. Sa bawat hagupit ng alon, tuwa ang nadarama, kasama Mel's Fishing TV. Subaybayan mo na, sabay-sabay. Pagka-pwesto ko nga dito, wala dito yung mga bait kasi yun yung palagi kong inaabangan dito. Kung matatandaan nyo sa mga previous video ko, yung nakarami ako ng trivalis, dito ko nahuli yun. Kaya lang, wala yung mga bait. Yun kasi yung tinitingnan ko dito sa spot na to, kung nandito sa mababaw yung mga dalagang bukid or yung mga bait, siguradong may naghunt sa kanila sa malalim na area. Yung nandito lang is yung one spine unicorn, yung pali kong tawagin dito sa amin. May lumapit sanang maliit na trevally, kaso nga lang, ang liit. Ang liit pa para panain. Kaya hinayaan ko na lang itong mga ganitong maliliit pa. Palakihin muna natin. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tadyak, bit-bit ang pangarap. Kaya umangat muna ako dito para makapahinga tayo at makaprepare sa panibagong dive. Dito guys, nakailang dive na rin ako dito sa spot habang nagpe-prepare ulit ako mag-dive. Eto, dinaanan ako ng napakalaking tangige or king mackerel. At ayun, medyo nandun na sa unhan. Akala ko dito, hindi ako mapapansin. Buti na lang, nagsayaw ako dito at nag-tiktok. At eto, napansin ako. Kaya pagka-close ko ng gap, tinira ko na to. At buti na lang, napakaganda yung patama ko dito. Kung makikita yung isda, hindi na talaga nakahila ng maraming line at pataas yung movement niya. Ngunit pagka resurface ko dito, bigla namang humila. Akala ko mahina na. At dito, binibigyan ko na. Ngunit pakalipas ang ilang segundo, hindi na rin humila ng line at eto, dinadahan ko ng hilahin siya. At habang nakikita ko na yung isda dito, yung tangigi, habang palapit sa akin is medyo natatakot siya at kumukuha ng line at binibigyan ko naman at baka makawala pa at mapunit. At dito medyo natagalan akong ma-secure ditong tangigi ito kasi gawang pag malapit na sa akin yung tangigi is kumukuha ng line, natatakot, may lakas pa pala.
At dito habang papalapit na ako sa shop at hahawakan ko na yung dulo, eto yung nangyari. Akala ko mahina na dito itong tangiging ito. Eto't kumukuha pa nga ng line. Ilang segundo pang lumipas guys, etot hindi ko pa nga nahawakan, gawang kumukuha talaga, nagpipuwersa siya pag malapit na ako sa kanya. At dito, inatim ko na sanang hawakan yung bunot nang biglang, ayun, pumigwas. Kaya binigyan ko muna ng line, baka mapunit. Medyo mababa pa naman yung tama dito sa tangige. At ayun, eto pa, pangalawang chance kong mahawakan yung buntot. At ayun, humila na naman ang line. So medyo nahirapan ako ditong i-secured kaagad etong tangiging ito. At eto nga, ilang segundo pa ang lumipas ng pag-aagawa namin ng line is, eto na yung pagkakataong masisecure natin yung tangige. Medyo pagod na talaga. At ayun, nahawakan na natin yung buntot. Secured cuts. Thank you Lord! Secure cut! Woo! Unang sisid natin sa 2025. Wow! Tangigi agad. Thank you Lord! Medyo malaki to. Woo! Napakagandang blessing. Matapos mahuli natin yung siyang unicorn, halos isang oras na tayo nag-aantay dito. Buti lang napadaan to at napansin ka agad ako. Biglang lumingon sa akin. Malaki na rin to. Thank you Lord. At eto yung unang tangigi natin sa taong 2025 na dive. Yes! Napakagandang unang taon na blessing ito sa pag-dive natin ngayong taon. At sama na natin sa unang huli, isang unicorn, nakadalawang piraso na tayo. Wow! Dito guys, iniwan ko muna sa my corals yung tangigi, hindi ko na na-videohan yung paglagay. At dito, nag-attempt pa akong mag-dive dito rin sa nahulihan ng tangigi. Ang style ko naman dito is mag-aambos. Yes! So, antay tayo dito kung anong lalapit. Dito sana yung mga bait, mga dalagang bukid at medyo na bubulabog. Kaso nga lang, nag-antay pa ako dito, wala rin namang lumapit na malalaki or walang nagpakita. Kaya umangat na lang muna ako at eto na rin guys yung last dive ko ngayong hapong ito. Pagkatapos din ng dive ito is kinuha ko na yung tangige at umuwi na rin ako. Shoutout nga pala kay Air TV, Alan Hinuhusatan, Joel Ranas, Infinite Outdoor Quest, Rogelio Sarnosa, Putcholoy, Abdul Jabbar, Michael Mihaya, Romeo Alcones, Amor Bits, LB Anti-Vlog Adventure, Bea Lopez, Rapi Bantilan, Rosana Villahermosa, Pancho Pantino, Nexon Etson, Dennis De La Cruz, Jepor Binagen, Sambales for Fishing, Bakat Family, Arnold Bursi, Spino Family, Al Melendres, John Muntun, John Fabol, Sagay Adventure, Pablo Alaw, Kayadong Family, Runilo Babanto, Leonardo Mihurada, Tam Review Aragap, John Vincent Eliagas, Kong Castaneda, Sherwin Provinciado, Jolifer Rama, Mahinay Family, Edward Sevilla, Jenna Bayhonan, Jewel Calzado, Kabantak Family, Timusa Family, Katakaw Vlog, Adong Faner, Rizan Rubirillo, Jason Sombilla, Jerome, Sumbilya Family, Sonny Forlahe, Rodinso J.R. Owing, Chito Mahurinos, Olnagan Family, Jason Cabog,
Diwata Andrade, Joseph Cantar, Alvin TV, Manang Hilaw, Kaloy Grigo, Gregorio Micaela Obsiana, Annie Rosal, Jory Master and Family, Native Wardbird, Asiyong Foggy, Nick, Fifay, Canor, Nards, Jaymar Flores, Vic Artisa, Let Artisa, Anivan Family, Cesar Ambling, Jomar Aguilar, Welbert Falo, Fernando Lacasandile, Florencio Paragosa, Vinancio Agustin, Aldrin Encio, Johnny Heistin, Romel Daet, Abdul Jakul, Rolly Bihawks for Fishing, Romel Cadalinya, Roel Girona, Avin Espenjon, Rebecca Pautagana. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagkatapos din na ito guys, bumalik na ako sa Pangpang. At eto lang yung mga huli ko. 2 isda lang. Isang unicorn yung nauna nating nahuli at yung napakalaking tangige. Fishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Melster Fishing TV, tara ating sisirin. At since tayo ako dito, eto yung gamit kong motor. Wow. Nagbihis lang ako dito saglit at umuwi na rin pagkatapos. At eto yung paglagay ko ng isda dito sa motor. Tinali ko lang sa taas, magkakatay pa tayo ng tangige. At pagkarating ko dito sa bahay guys, tinimbang ko muna itong tangige. Ilang kilo. At naka 8.3 naman ito. Goods na rin, malaki na rin tangige to. O, nang uning kakaunin na. Tapos yung unicorn is naka 1.3. Halos naka mag 10 kilos na rin yung nahuli natin. At pagkatapos timbangin is at ginayat na. Gawang may bibili. Pero itong buntot is ito yung ikakats ang cook namin bukas. Kunti lang yung maibebenta ko dito. Gawang yung iba mga pang-ulam na at may bibigyan. At least napakagandang blessing ito ngayong taong 2025. Wow. Unang dive natin. Regulado linggo may piyo. At napansin ko dito sa tangiging ito, walang kinain. Kahapon na is siguro nagugutom talaga to kaya dumaan sa mababaw na area kanina. At tamang-tama naman na nandun ako. So sakto yung pagdaan niya. So bihirang-bihira lang talaga ako makakuha ng tangingi dito sa spot ko. Halos sa isang taon is hindi pa maka 5 piraso. Maka 3 is swertihan na lang. Ito, tinimbang na natin pagkatapos nung pag-aayat natin nung isda. Yung 1 kilo is 3 gayat at kalahati. So, ito yung unang nabenta ko dito, 1 kilo, kay Uncle Darwin. Ito, pangalawang kilo natin. Bali, naka 2 kilo na tayo. At
At eto, yung unicorn is binili din. So, binigay ko na since may pang-ulam na tayo na ulo at yung buntot. Cuts and cook natin bukas. So, nakabenta lang ako dito guys ng 3.5 kilo na karni ng tangigi at yung unicorn. Goods na rin yun, may 1,000 na rin ata akong kita dito. So, itong buntot is iihaw namin bukas. Yung ulo naman is yung sasabawan. Napakasarap kasi ng sinabon ito. At itong buntot, pag iniihaw, napakasarap. Wow. At ito lang guys, yung pera kong na halos naka 1,000 din. Okay na rin to, at least may kita pa at may pang-ulam pa tayo. Hanggang dito lang muna guys, hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. Hanggang susunod nating episode guys. Abangan nyo guys yung susunod dito na episode na yung ulo at yung buntot ng tangigi is iihaw namin bukas. Magka-cuts and cook tayo.